Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. Ako nga pala ay isang OFW dito sa South Korea at ang mga ina-upload kong video ay para makatulong sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gustong magtrabaho dito sa South Korea. At minsan naman ay kung ano lang yung maisipan ko. At mga buhay-buhay ng OFW dito sa South Korea, ng mga factory worker. Ang ginawa kong video ngayon ay tungkol sa pagsagot ng fill in the blanks. Dahil nga maraming lumalabas sa EPS topic exam na fill in the blanks. Kaya para naman magkaroon kayo ng idea kung paano sagutan ang fill in the blanks. At walang technique sa pagsagot ng fill in the blanks. Ang tanging paraan lang para masagutan nyo ang fill in the blanks ay mag-memorize ng maraming Korean language vocabs. At umpisa na natin ngayon. Kung paano makukuha yung sagot dito, ano? Unahin natin dito. Jipu. Ano bang jipu? Zipper. 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 Tapos itong rule ay object particle. Tapos parang siya yung pinaka keywords natin, yung jipu niyan, zipper. Ano ba yung ginagawa sa zipper? O di ba ay tinataas tapos ibinababa, pulled up, pulled down, no? Ito sigurado ang sagot. Ulyo, parang kailangang itaas yung zipper. Itong ulyo na to, itong yoya na to, grammar, Korean grammar yan, na ang ibig sabihin parang kailangan o kung ano ba yung dapat mong gawin, yung yoya na yan, grammar yan, grammar. Itong itong ulyoya na to, ito ay nanggaling yan sa ulida, yung ulida na ang ibig sabihin ay to raise. Itong ulida na to dictionary form, yung may ulida, dictionary form, tapos dinugtungan ng grammar na yoya, kaya naging ulyoya. You need to pull up yung zipper daw. Ito siyempre yung pipiliin kong sagot, number 2. Kasi ano ba ang ginagawa sa zipper, diba? Itinataas, saka binababa lang. Isa-isahin na natin to kung tama ba talaga yung pinili kong sagot na ulyoya, jakupbuk. Ibig sabihin ng jakupbuk ay work clothes, working clothes. Tapos ito namang ul ay object particle. Object particle. Pangit ng sulat ko, kayo na bahalang mintindi. Tapos yung work cloth, jakupbuk. Work cloth. Tapos itong tenon, ite, ay when. At dalawa ito mga kabayan, itong te, saka mayroon pang when na onje. When pa rin yan, onje. Ito ay ginagamit mga kabayan, nakadepende, Itong onje na when ay parang patanong to Kumbaga sa Tagalog kailan kayo magkikita ng kaibigan mo. Tapos ito namang if, to where. To where to. At dalawang mga kabayan, mayroon pang ibig sabihin tong if na to Ibig sabihin yung isang meaning nito ay parang mouth. Tapos ito namang yung isa pang ibig sabihin ito ay to wear. Tapos ito namang ul ay particle din. Tapos dito na tayo sa muk. Ang muk ay leeg o neck. Tapos itong kaji, until pag ito until neck. Tapos nito yung blanco.
Ulyoya. Kailangan daw itaas hanggang liig. Kailangan daw itaas hanggang liig yung zipper. Di ba? Nakukuha na natin. Tapos ito naman ay imnida, formal ending, at ito namang hada na inilagay dyan sa taas ang dictionary form niyan ay hada. Hada. Tinanggal na tong da at nilagay dun sa taas ng imnida kaya naging hamnida, formal ending. Okay. Tapos ito naman, number 1 na to, muk. Ang dictionary form nito ay mukta. Mukta na ang ibig sabihin niyan ay itali, parang tutay. Tutay. Itali. Ibig sabihin, hindi rin pwede ito kasi nga ang zipper naman ay hindi siya tinatali. Itinataas lang yan at ibinababa ang chipo. Zipper. Ibig sabihin, mali ito. Tapos ito namang iboya, itong number 3, ito na nga, isuot. Taas yung if, where. Tapos, ito namang oya na to, ay grammar na nga. At ano nga bang ibig sabihin ng mga oya, yoya, uya? Grammar ito mga kabayan, na kumbaga ang sinasabi niya ay parang dinudugtungan siya ng mga verb na parang ang ibig sabihin niya ay kailangan mong isuot, kailangan mong itaas, kailangan mong itali. At kumbaga ang sinasabi niya ay dinudugtong ito sa mga verb na kailangan gawin, gagawin, parang ganun. Nandito na siya, ang sinasabi, ang pinag-uusapan nga dito, yung chipo. So, mali din to. Mali din yan. Tapos, ito namang pool, number 4, ay marami itong, mga kabayan, parang may tatlong meaning tong pulta na to, pool. Pulta. Pulta. Ang ibig sabihin ito ay, may isang ibig sabihin ito, to release. To release. Pulta, to release. Release. Tapos yung isa pa ay antay. Tapos to solve. Yan tatlong ibig sabihin niya. Pero nakadepende pa rin naman sa pinag-uusapan Ang pinakaano dito, kumbaga to release. Parang luwagan siya, yung zipper daw luwagan. Hindi nga pwedeng luwagan kasi nga kailangan nakasarado lagi hanggang leeg yung zipper. Kaya ito talagang tamang sagot, number 2. Mali din tong number 4. Kasi hindi ka pwedeng magtrabaho kapag naka-release o nakababa yung zipper, di ba? Hindi naman pwedeng ibig sabihin na ito solve kasi wala namang tinatanong diyan also i-solve yung problem. Tapos itong to antay, hindi naman pwedeng iantay kasi yung hindi naman tinatali yung zipper di ba, niluluwagan lang yan, di ba? Kaya ang tamang sagot talaga itong number 2. At ilalagay na nga natin tong number 2. Ulyoya. Ulyoya. Yan. Jakob Bugol, Ibul, Tenon, Chipurul, Mukkaji, Ulyoya hamnida. English, no? When wearing working clothes, the zipper must be pulled up to the neck. Pulled up to the neck. Yan, tama. Mukkaji. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!